Solusyon hindi lamang sa kahirapan kundi pati na rin sa iba pang problema ang hinaharap ng Pilipinas ang inclusive growth. Kaya naman mas tinututukan ito ngayon ng pamahalaan at maging ang mga doktor mula sa Philippine College of Physicians. Yan ang bagong balita ni Sheila Frias. Nagtala ang 7.2% na GDP growth ang Pilipinas para sa huling bahagi ng taong 2013. Pangalawa ito sa bansang China na mayroong 7.7% na GDP. Ibig sabihin nito na nanatiling isa sa may mga pinakamalagong ekonomiya ang Pilipinas sa Asia. Ang patuloy na paganda ng ating ekonomiya ay dapat kaakibat din ng pagbaba ng bilang ng mga mahihirap sa bansa. Kaya ito ang patuloy na tinututukan ngayon ng pamahalaan. Economic growth natin napakataas pero hindi lahat ng Pilipino nakaka-benefit nito. So I think the initiatives to push for inclusive growth are really number one sa priority list ng gobyerno because kung hindi naman po umaabot yung economic growth sa lahat ng Pilipino, sayang lang. Nakiisa sa akbangi ito ang mga doktor mula sa Philippine College of Physicians. Bagamat hindi nila direktang sakop ang usapin patungkol sa ekonomiya, malaki din daw ang kontribusyon ng mga ito sa paglago ng ating inclusive growth. Napaka-importante din ang pag-address ng inclusive growth sa health. Marami kasing inequity sa health dahil sa tatlong rason. Okay, ang unang-una yung people, naniniwala ako dyan people, process, infrastructure. Unang-unang nakitang dapat pagtuunan ng pansin ay ang mga doktor mismo. Nararapat daw na mabigyan sila ng sapat na sweldo para di na sila lumabas pa ng bansa at mapagserbisyo ng mahusay sa mga kapwa Pilipino. Pangalawa, ang proseso ng pagbabalanse ng mga bilang ng mga doktor dito sa Kamaynilaan at sa mga probinsya. 50% kasi ng mga doktor ay narito sa Maynila. Pangatlo naman ang malaking tulong ng instruktura upang umusbong ang mga negosyo sa isang lugar kapag mayroong nakatayong ospital. Dagdag pa ni Dr. Lishon, dapat din daw pagyabungin pa ng mga doktor ang tunay na adhikain ng kanilang propesyon. Dapat bumalik ang mga doktor doon sa tunay na calling ng profession. Dapat compassionate ka, may commitment ka sa... Ayon din kay Senador Bam Aquino, masasagot ng inclusive growth ang karamihan sa mga problemang kinaharap ng bansa. Naniniwala kasi ito na ang pagpapalago ng ekonomiya ay sa pamamagitan ng pamumuhunan o pagnenegosyo. Kung ang Pilipino mas may income, mas kaya niyang tugunan yung mga problema niya on a family and on a personal and on a family level. A lot of our concerns, I think, can be answered if more Filipinos had more income sa kanilang pamilya. Mas kumikita at mas umaasenso. So, if we're able to create the right programs, the right initiatives para makatulong sa mga Pilipino, makita natin magkaroon ng mas malaking middle class sa Pilipinas. And hopefully, that can really help our economic problems. Aminado naman ang senador na hindi madaling resolbahin ang kahirapan, lalo pat narito na ito noon pa. Ngunit naniniwala ito na makakaya ng Pilipinas na makaahon sa kahirapan lalo kung magtutulungan. Sheila Frias, News Team 13.